Akala ko, ang pinakamasakit na bahagi ng nakaraan ay ang sandaling naghiwalay kami. Mali pala ako. Dahil mas masakit palang makita ang taong pinangarap mong makasama habang buhay. Hawak na ng iba at ikaw mismo nakatali na din sa iba. Sa isang hindi inaasahang gabi, muling nagtagpo ang mga landas namin ni Julio. Pareho na kaming may suot na singising. Pareho na kaming may ibang pinangakuan ng habang buhay. Pero sa isang titig lang, alam kong hindi pa tapos ang kwento naming dalawa. Paano mo lalabanan ng pag-ibig na buhay pa? Kung ang tanging tamang paraan na lang ay ang talikuran nito. Si Agnes, isang masipag na career woman. Maganda, matalino, ngunit may dalang malalim na sugat sa puso mula sa nakaraan. Asawa ni Manny. Si Julio, ang unang pag-ibig ni Agnes. Gwapo, tahimik at mapagparaya. Biglang nawala noon ang walang sapat na paliwanag. Siya ang asawa ni Carla. Si Manny, ang asawa ni Agnes. Isang matagumpay na negosyante. Maalaga at mabait ngunit madalas na busy sa trabaho. At si Carla, ang asawa ni Julio. Sweet at tila perpekto, ngunit may tinatagong sariling kwento. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Laging maingay ang kapihan sa tapat ng opisina ko. Tuwing alas 5 ng hapon, halo na kapag ganitong bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Ramdam na ramdam ang tindi ng rush hour. Mga tao nagmamadali, tunog ng mga basong nagkakalantugan, at ang halimuyak ng bagong giling na kape. Pero nang gabing iyon, sa isang iglap, parang biglang huminto ang takbo ng buong mundo ko. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na latte habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ko ang mga patak ng ulan na gumugulong sa salamin. Naghihintay na kahit paano ihumupa ang buhos nito bago ako sumabak sa trapiko. Katatapos lang ng isang napakahabang meeting kasama ang mga mahihirap na kliyente. Pagod na pagod ang utak ko at ang tanging gusto ko na lang ay umuwi sa kondo namin ng asawa kong si Manny. Magpalit ng komportabling damit at magpahinga. Ngunit nang bumukas ang pinto ng coffee shop at tumunog ang maliit na kampana sa ibabaw nito, automatic kong lumingon ang mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit. Para bang may kung anong magnet na humila sa paningin ko. At doon, parang sinaksak ang puso ko ng isang pamilyar na kaba na matagal ko nang hindi nararamdaman. Si Julio. Siya nga. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaking minahal ko ng 7 taon. Ang lalaki naging mundo ko noong mga panahon ng kolehiyo hanggang sa magsimula kaming magtrabaho. Siya ang lalaking nangako sa akin na kami ang magkakasama hanggang sa pagtanda. Bago siya biglang nakipaghiwalay, 3 taon na ang nakakaraan nang walang malinaw na dahilan. Isang gabi lang, nag-text siya na hindi na niya kaya. At pagkatapos niyon ay hindi ko na siya muling nakita o narinig pa. Ngayon, nakatayo siya rito. Ilang hakbang lang ang agwat sa akin. Mas nag-matured ang mukha niya. Mas lumapad ang mga balikat at may bitbit siyang aura ng isang lalaking marami ng pinagdaanan sa buhay. May suot siyang mamahaling Amerikana. Basang-basa ang gilid ng kanyang buhok dahil sa ulan. Bago ko pa magawang magtago o umiwas ang tingin, nagtagpo ang mga paningin namin. Nalaki ang mga mata niya. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Ang pamilyar na kislap na matagal ko nang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng aking alaala. Dahan-dahan siyang lumakad-lapit sa mesa ko. Bawat hakbang niya ay parang tibok ng puso kong nagwawala sa loob ng aking dibdib. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa tindi ng kaba. Agnes? Ang boses niya. Ang boses na dati ay nagpapatahimik sa bawat takot ko. Ngayon ay nagdala ng bagong bagyo sa aking sistema. Julio, ang liit nga naman ng mundo. Pilit kong ngiti. Nilagay ko ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Dahil nanginginig ang mga ito at ayaw kong mapansin niya. Kumusta ka na? Pwede ba ako maupo?
Tanong niya sabay turo sa bakanting upuan sa harap ko. Hindi ko pa man din formal na sinasabi ang sige. Umupo na siya. Parang natural lang. Parang tulad ng dati nung kami pa. Okay naman. Eto busy sa work. Katatapos lang na meeting. Sagot ko at pilit pinananatili ang formal na tono ng boses. Gusto kong itanong kung saan siya nagpunta. Gusto kong isumbat sa kanya ang lahat-lahat ng sakit. Ang mga gabing iniyakan ko siya hanggang sa makatulog ako. Ang mga tanong na walang sagot na muntik nang sumira sa katinoan ko noon. Pero bago ko pa masabi ang anuman, napansin ng mga mata ko ang isang bagay na nagpabagsak ng buong mundo ko sa sahig. Sa kalawang palasinsingan niya, may kumikinang na gintong singsing. Isang wedding ring. Napansin niyang nakatingin ako doon. Bahagya niyang ginalawang kamay niya. Tila nahihiya na nakita ko iyon. Pero kasabay ng paggalaw ng kamay niya, doon ko rin napagtanto na nakita niya ang kaparehong singsing sa daliri ko. May asawa ka na pala. Mahina niyang sabi. May halong lungkot at pait sa boses niya na hindi niya lubos na itago kahit anong pilit niya. Oo, 2 taon na kami ni Manny. Sagot ko. Dilunok ko ang pait sa aking lalamunan habang binabanggit ko ang pangalan ng asawa ko. Ikaw rin pala, may asawa ka na. Tumango siya. Pilit ang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Oo, si Carla. 1 taon na kaming kasal. Naupo kaming dalawa doon sa sulok ng coffee shop. Napapaligiran ng ingin ng lungsod at ng mga estranghero. Pero ang maririnig lang sa pagitan naming dalawa ay nakabibinging katahimikan ng mga pusong parehong may ibang pag-aari na. Nagkwentuhan kami ng mga mababaw na bagay, kung saan kami nagtatrabaho, kung saan kami nakatira ngayon. Pero sa bawat salitang lumalabas sa aming mga bibig, may ibang mensahe ang pinapahiwatig ng aming mga mata. May mga sulyap na puno ng panghihinayang. May mga ngiti na pilit lang. Masaya ka ba, Agnes? Bigla niyang tanong sa gitna ng aming pag-uusap. Ang tanong na iyon ay parang pana na bumaon sa dibdib ko. Tumingin ako sa labas. Sa ulan na patuloy pa rin bumubuhos. Isang mabuting asawa si Manny. Maalaga at hindi ako pinababayaan. Binibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Pero may kulang. May bahagi ng puso ko na nananatiling malamig mula nung umalis si Julio. Oo naman, mabait si Manny. Sagot ko at umiwas ako sa direktang pagsagot kung masaya nga ba ako. Ikaw, masaya ka ba kay Carla? Ginagawa ko ang tungkulin ko bilang asawa. Ungot niya. Isang sagot na halatang pilit at may tinatagong bigat. Habang nakatitig ako sa mga mata ni Julio sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kapihan, may isang bagay ako napagtanto ng may katakutan. Ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi naman talaga nawala. Natulog lang ito sa loob ng 3 taon. At ngayon gising na gising ito habang nakaharap sa katotohanang pareho na kaming may asawa. Pareho nang nakatali sa ibang tao. Hindi ko alam kung paano namin natapos ang usapan nung gabing iyon. Pero bago kami naghiwalay, nagpalitan kami ng numero. Isang malaking pagkakamali. Alam ko, bilang isang may asawa, hindi ko dapat ginawa yon. Pero sa sandaling iyon, mas nanaig ang matinding pangungulila kaysa sa utak ko. Ang katwiran ko sa sarili ko, para lang naman sa closure, para lang maging maayos ang lahat. Pag-uwi ko sa kondo namin, nadatnan ko si Manny na nakaharap sa laptop niya sa sala. Hindi niya ako nilingon nang pumasok ako. Abala ang kanyang mga daliri sa pagtipa sa keyboard. Oh, andyan ka na palahan. May pagkain na dyan sa mesa. Pinainit ko na lang bago ka dumating. Kumain ka na. May tinatapos lang akong report para sa board meeting bukas. Sabi ni Manny nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Lumapit ako sa kanya. Ibinaba ko ang bag ko at hinawakan ko ang balikat niya. Gusto kong makaramdam ng proteksyon. Gusto kong maramdaman ang asawa ko para malimutan ko si Julio. Manny, pwede bang mag-usap muna tayo kahit sandali lang? May nakita kasi ako kanina.
Mamaya na lang, Han. Please? Sobrang importante talaga dito. Kailangan ko masubmit to sa CEO bago mag-midnight. Kung tungkol sa bahay o sa bayarin yan, ilista mo na lang muna. Sagot niya, bakas ang stress sa mukha at halatang abala talaga sa trabaho. Binitawan ko ang balikat niya. Dahan-dahan ako naglakad papasok sa kwarto at isinara ang pinto. Doon, sa dilim, pumatak ang mga luha ko. Mabait si Manny. Nagbibigay ng lahat ng material na bagay. Magandang buhay namin. Pero madalas, pakiramdam ko'y may mag-isa lang ako sa relasyong ito. Ang hinahanap ng puso ko ay ang atensyon, ang malalim na koneksyon at ang mga pag-uusap na walang katapusan. Mga bagay na dating naibibigay sa akin ni Julio ng buong buo, nang walang kahirap-hirap. Kinabukasan, habang nasa gitna ako ng trabaho sa aking opisina, nanginginig ang telepono ko sa ibabaw ng desk. May pumasok na text mula sa isang hindi kilalang numero. Pero alam ng puso ko kung kanino yun. Si Julio. Agnes, pwede ba tayong mag-lunch ngayon? Gusto ko lang magkausap tayo ng maayos. Yung walang pagmamadali tulad kagabi. Kahit bilang magkaibigan lang, Agnes, pakiusap. Tinitigan ko ang screen ng cellphone ko sa loob ng 5 minuto. Dapat ay tinanggihan ko. Dapat ay nag-isip ako bilang isang tapat na asawa ni Manny. Dapat binaliwala ko ang text. Pero bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nag-replay na ang mga daliri ko. Sige, sa dating lugar, 12:30 p.m. Ang dating lugar na tinutukoy ko ay ang maliit at tagong kainan sa likod ng lumang universidad kung saan kami nag-aral. Doon, parang walang nagbago. Ang mga lumang mesa, ang amoy ng lutong bahay, ang kapaligiran. Lahat ay tulad pa rin ng dati, maliban sa aming dalawa na may suot ng singsing. Naupo kami sa sulok at nag-order ng paborito naming ulam noon. Sa pagkakataong ito, mas naging bukas si Julio. Wala na ang pader na nakaharang kagabi. Bakit ka nawala, Julio? Bakit bigla mo na lang akong iniwan nung walang pasabi? Walang dahilan. Alam mo ba kung gaano mo ako dinurog? Sa wakas, sinaitanong ko na ang tanong na 3 taon ang nakabaon at nagpapadugo sa puso ko. Bumuntong hininga siya. Tumingin sa malayo. Pinipigilan ng sariling emosyon bago muling tumitig ng diretso sa aking mga mata. Nabaon kasi sa utang ang pamilya ko noon, Agnes. Nalugi ang negosyo ni Papa at nanganganib kaming makulong ni na Mama dahil sa mga pinirmahang dokumento. Lumapit ako sa tatay ni Carla na isang mayaman at makapangyarihang negosyante. Tinulungan niya kami. Binayaran ng lahat ng utang namin. Pero may malupit na kapalit. Kailangan kong pakasalan ng anak niyang si Carla para sa pagsasama ng negosyo nila at para masigurong hindi kami aalis. Wala akong ibang papipili, Agnes. Mas pinili kong isalba ang pamilya ko mula sa kahihiyan at pagkakakulong. Kahit ang kapalit noon ay ang sarili kong kaligayahan. Kahit ang kapalit noon ay ikaw. Napatakip ako sa bibig ko habang umaagos ang luha ko. Ang galit, ang puot na tinago ko ng ilang taon, biglang natunaw at napalitan na matinding awa at pagmamahal. Hindi niya ako iniwan dahil hindi niya ako mahal. Iniwan niya ako dahil kailangan niya magsakripisyo para sa pamilya niya. Agnes, araw-araw kitang iniisip. Pag-amin niya, dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ng aking kamay sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, hindi ko binawi ang kamay ko. Naramdaman ko muli ang pamilyar na init ng kanyang palad. Hindi ko mahal si Carla. Kasal lang kami sa papel at para sa mata ng pamilya niya. Pero ang puso ko, naiwan sa iyo. 3 taon na ang nakakaraan. Habang magkahawak ang aming mga kamay sa ibabaw ng lumang mesa, biglang nanginginig at tumunog ang aking telepono sa tabi ng aking plato. Ang pangalan sa screen, incoming call. Manny. Tumingin ako kay Julio na nakatitig sa akin na may pagsusumamo. At tumingin ako sa screen ng telepono ko. Kailangan ko nang mamili sa sandaling ito kung sasagutin ko ang aking kasalukuyan.
o mananatili ako sa yakap ng aking nakaraan. Mabilis kong binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Julio. Tila ba napaso sa tindi ng konsensya na makita ko ang pangalan ng asawa ko sa screen. Huminga ako ng malalim bago pinindot ang answer button. Hello, Manny. Medyo nanginginig at pilit kong pinapakalma ang aking boses upang hindi niya mahalata. Han, nasan ka? Tumawag kasi ang supplier natin para sa mga materyales na pinapatayo nating bahay. Kailangan daw ng pirma mo sa mga permit ngayon din bago mag-alas 3. Pwede ka bang dumaan mo na rito sa opisina ko ngayon? Tanong ni Manny. Ang boses niya tulad ng dati ay puno ng pagmamadali at stress sa trabaho. Walang kaalam-alam na ang asawa niya ay kasalukuyang kaharap ang lalaking pinaka minahal nito sa buhay. Sige Manny. Kasalukuyan ako nagpapatila ng ulan. Pero pupunta na ako riyan pagkatapos kong kumain. Sagot ko bago ibaba ang telepono ng mabilis. Iniharap ko ang aking mukha kay Julio. Nakita ko ang matinding lungkot at selos sa mga mata niya. Bagay na wala siyang karapatang maramdaman. Pero naroon pa rin. Kailangan ko nang umalis, Julio. Naghihintay ang asawa ko. Alam ko. Agnes, alam kong wala akong karapatan. Mahina niyang sabi at seryoso ang mukha. Pero pakiusap naman. Huwag naman hating tapusin to rito nang ganito lang muli. Ngayong alam mo na ang totoong dahilan, hayaan mo naman ako makabawi sa iyo. Kahit patago, kahit bilang magkaibigan lang na nag-uusap. Pakiusap. Agnes, huwag mo akong tuluyang itaboy. Yumuko ako, nakatingin sa singsing sa aking daliri. Alam kong mali ang papasukin ko. Alam kong patungo ito sa isang mapanganib na daan na pwedeng sumira sa buhay ng 4 na tao. Pero ang pangungulila at ang pag-ibig na itinago ko ng 3 taon ay mas matimbang kaysa sa takot kong magkamali. Sige, mag-text ka na lang kapag bakante ka. Mula nung araw na iyon, nagsimula ang serye ng mga lihim naming pagkikita ni Julio. Naging magaling kaming magtago sa tuwing busy si Manny sa kanyang mga out-of-town business trips o mga gabing hating-gabi na ako umuwi mula sa mga corporate meetings at sa tuwing abala rin si Carla sa sarili nitong mararangyang lakad kasama ang kanyang pamilya. Nagtatagpo kami ni Julio. Pumupunta kami sa mga lugar na malayo sa mga kakilala namin upang walang makakita sa amin. Nanonood kami ng sine sa mga sinihang malayo sa syudad. Kumakain sa mga tagong restaurant na walang masyadong tao. At nag-uusap tungkol sa mga pangarap naming dalawa na hindi natupad noon. Sa mga sandaling kasama ko si Julio, pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagiging totoong buhay. Hindi lang isang robot na sumusunod sa takbo ng araw-araw. Siya pa rin ang Julio na kilala ko. Maalaga, matalas makinig sa bawat hinaing ko at pinaparamdam sa akin na ako ang pinakamahalagang babae sa mundo. Isang gabi habang nasa loob kami ng kanyang sasakyan, nakaparada kami sa isang madilim at overlooking spot sa Antipolo. Malakas ang hangin sa labas at kitang-kita ang mga ilaw ng buong Maynila mula sa itaas. Sa loob ng sasakyan, napakabigat ng emosyon. Umiiyak ako habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sana, hindi na lang tayo naghiwalay noon, Julio. Sana hindi na lang naging ganito kasalimuot ang buhay natin. Bakit kailangan maging ganito kahirap? Hinarap niya ako. Dahan-dahang pinunasan mga luha sa aking pisngi gamit ang kanyang mga daliri. Agnes, mahal pa rin kita. Wala nagbago sa nararamdaman ko mula noon hanggang ngayon. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko ang mainit at mabilis niyang hininga. At sa ilalim ng dilim ng gabi, sa loob ng sasakyang iyon, hinalikan ako ng asawa na ibang babae. At hinalikan ko rin ang lalaking hindi ko na asawa. Ito'y isang halik na puno na matinding pangungulila. Pait, galit sa tadhana at bawal na pag-ibig. Isang halik na alam naming pareho na kasalanan, pero hindi namin magawang pigilan. Na maghiwalay ang mga labi naming dalawa, kapwa kami naghahabol ng hininga.
Ngunit bago pa kami makapagsalita, biglang umilaw ang dashboard ng sasakyan ni Julio. May pumasok na text sa kanyang cellphone na nakapatong doon. Galing sa kanyang asawa. At ang nakasulat sa text mula kay Carla ang nagbabagsak at nagpadurog sa aking puso. Han, nasan ka na? I have a big surprise para sa anniversary natin pag-uwi mo. I'm pregnant. Magiging tatay ka na. Parang binuhusan ako ng isang baldeng malamig na tubig sa tindi ng gulat. Agad akong lumayo kay Julio. Halos mapadikit ako sa pinto ng sasakyan habang hindi makahinga at nakatitig sa screen ng cellphone niya na patuloy na umiilaw sa dilim. Buntis si Carla. Magkakaanak na sila ni Julio. May mabubuo ng pamilya sa pagitan nila. Tumingin sa akin si Julio. Puno ng gulat, takot at pagkalito ang mga mata niya. Kinuha niyang cellphone at binasa ang text ng paulit-ulit. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang lalaking kayakap at kahalikan ko lang kanina. Ang lalaki nangangako ng pag-ibig sa akin. Ngayon opisyal lang magiging ama sa anak ng ibang babae. Agnes, hindi ko alam. Pakiusap, maniwala ka. Hindi ko ginusto to. Nauutal niyang sabi at sinusubukan niyang abutin ng kamay ko pero pabilis ko tong iniwas. Huwag, Julio. Huwag mo akong hawakan. Pakiusap. Umiiyak kong sabi habang mabilis sa binubuksan ng pinto ng sasakyan kahit madilim at malamig sa labas. May pamilya ka na ngayon, Julio. Magkakaanak na kayo ni Carla. Ano ba itong ginagawa nating dalawa? Nabubuwang na ba tayo? Nagpapakasira ba tayo ng buhay? Agnes, pakinggan mo muna ako. Kasalang kami para sa pamilya niya, para sa utang ng mga magulang ko. Pero may nangyari pa rin sa inyo. Dahil paano siya mabubuntis kung wala nangyari sa inyo sa loob ng kwarto ninyo, Julio? Sigaw ko. Ang sakit ay humihiyaw sa buong dibdib ko. Malito. Maling-mali itong ginagawa natin. Pumasok tayo sa isang kasalanan na hindi na natin kayang panagutan. Bumaba ako ng sasakyan kahit umaambon pa. Hindi ko pinansin ang pagtawag niya sa pangalan ko habang hinahabol niya ako sa daan. Nagpara ako ng isang dumaraang taxi. Sumakay ako ng mabilis at iniwan ko si Julio na nakatayo sa ilalim ng ulan habang sapo-sapo ang kanyang mukha. Gabi-gabi akong umiiyak sa mga sumunod na araw sa loob ng aming kondo. Iniiwasan ko ang lahat ng mga tawag at text ni Julio. Hinirangan ko ang kanyang numero sa aking telepono at sa lahat ng social media accounts ko. Kailangan kong gisingin ang sarili ko mula sa panaginip na ito. Kahit gaano ko pa siya kamahal, hindi ko kaya maging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya, lalo na't may parating na inosenteng sanggol. Sinubukan kong ibuhos ang aking buong pansin sa asawa kong si Manny. Naisip ko na baka kaya ako naghahanap ng iba ay dahil nagpapabayarin ako bilang asawa. Isang gabi, nagluto ako ng paborito niyang ulam. Nag-ayos ako ng sarili at nagsuot ng magandang damit. Gusto kong ayusin ang relasyon namin. Gusto kong takasan ng kasalanang nagawa ko sa puso ko sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting asawa sa kanya. Nang dumating si Manny, mukha siyang pagod na pagod. Masigit pa sa normal niyang pagod. Umupo siya sa hapagkainan pero hindi niya halos ginalaw ang pagkain inihanda ko. Nakatitig lang siya sa kanyang plato. Han, may problema ba sa opisina? Bakit hindi mo kinakain yung niluto ko? Tanong ko sa kanya habang hinahawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kamay na may suot na singsing na binalahura ko sa aking isip at gawa nitong mga nakaraang buwan. Tumingin sa akin si Manny. May kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Walang galit, walang puot, pero may matinding bigat ng dusa na ngayon ko lang nakita sa kanya. Agnes, may kailangan akong aminin sa iyo. Mahina niyang sabi. Ang boses ay seryoso, malamig at nanginginig. Matagal ko na itong tinatago sa iyo. Mula nung bago pa tayo ikasal.
Pero hindi ko na kaya antindi ng konsensya ko ngayon habang nakikita kita na ganito kabuti sa akin. Biglang kinabahan ang buong pagkatao ko. Bumilis ang tibok ng puso ko sa takot. May alam ba siya tungkol sa amin ni Julio? Nalaman ba niya ang mga lihim naming pagkikita at ang nangyari sa Antipolo? Nagpadala ba si Carla ng ebidensya? Pero ang sumunod na mga salitang lumabas sa bibig ni Manny, ang hindi ko inaasang maririnig ko sa buong buhay ko. Agnes, may anak ako sa ibang babae bago pa kita makilala at bago tayo ikasal. At ngayon, nagpapakita siya dahil malubha ang sakit ng bata. Napatitig ako ng matagal kay Manny. Parang nawalan ako ng kakayahang magsalita o mag-isip ng maayos. Ang buong akala ko, ako ang may pinakamalaking kasalanan sa relasyong ito dahil nagtaksil ako sa aking puso at gawa. Pero may mas malalim at mas madilim pa palang lihim na tinatago ang asawa ko sa akin sa loob ng 2 taon naming pagsasama. Ano? Anong sabi mo, Manny? Halos pabulong at gulat kong tanong. Umaasang mali lang ang narinig ng mga tenga ko. Yumuko si Manny. Hinuwakan ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay. Pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Bago kita makilala, Agnes, nagkaroon ako ng seryosong relasyon kay Rina. Hindi kami nagkasundo kaya naghiwalay kami. Pero pagkatapos ng hiwalayan, nalaman naming buntis siya. Dinala niya ang bata sa probinsya upang doon palakihin. Nangako ko sa kanya na susustentan ko ang bata buwan-buwan. Pero nakiusap ako kay Rina na huwag na manggulo o magpakita sa buhay ko nung magdesisyon akong pakasalan ka. Kaya ako laging busy, Agnes. Kaya marami akong dinadahilan na out of town business trips. Binibisita ko ang anak ko dahil may leukemia siya ngayon. Malubha ang sakit niya, Agnes. At kailangan niya ng agarang bone marrow donor. At kailangan ko siyang tulungan bilang ama niya. Umiiyak na si Manny sa harap ko. Basang-basa ang kanyang mga pisngi. Ang lalaking kilala kong matatag, seryoso at laging kontrolado ang sitwasyon, ngayon ay mukhang durog na durog, lupaypay at walang-wala sa harap ko. Hindi ko alam kung ano dapat kong maramdaman sa mga sandaling iyon. Dapat ba ako magalit ng matindi? Dahil inilihim niya sa akin ang pagkakaroon ng isang anak bago kami magpakasal. Dapat ba ako makipaghiwalay dahil binuo namin ang kasal na ito sa isang kasinungalingan? O dapat ba akong makaramdam ng isang malaking ginhawa dahil ang pagtataksil at pagiging abala niya ay hindi dahil sa pag-ibig sa ibang babae, kundi dahil sa mabigat niyang obligasyon bilang isang ama na nagliligtas ang buhay ng kanyang anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Manny? Tanong ko habang unti-unti ring lumalabas ang sarili kong mga luha mula sa aking mga mata. Asawa mo ko, di ba? Nangako tayo sa harap ng altar na magkasama sa hirap at ginhawa. Pwede naman nating pagdaanan at harapin tong problema na to na magkasama. Natatakot kasi ako, Agnes. Sobrang natatakot ako na iwan mo ako kapag nalaman mong may sabit na ako at may anak na ako sa iba bago pa tayo magsimula. Sabi niya. Sabay, hambong mabilis sa aking mga kamay at may itong hinawakan. Sana mapatawad mo ako, Agnes. Kailangan ko ng suporta mo ngayon. Pakiusap, wag mo akong iiwan ngayon kung kailan nag-aagaw buhay ang anak ko. Tumingin ako sa basang mga mata ng asawa ko. Sa sandaling iyon, sa halip na galit, nakaramdam ako ng isang napakatinding hiya sa sarili ko. Si Manny, naglihim siya para protektahan ang kanyang anak na may sakit at para hindi mawala ang relasyon naming dalawa. Samantalang ako, naglihim ako at nagtaksil dahil lang sa sarili kong makasariling pagdanasa at pangungulila sa ex ko. Mas malala ang kasalanan ko kumpara sa kanya. Nandito ako, Manny. Hindi kita iiwan. Haharapin natin to. Sagot ko habang niyayakap siya ng mahigpit. Pero sa loob-loob ko, parang unti-unti akong kinakain ng buhay ng sarili kong malaking konsensya. Naging maayos at mas malapit kami ni Manny sa mga sumunod na linggo. Sinamahan ko siya sa ospital upang bisitahin ang anak niyang si Lester.
Ang 7 taong gulang na bata ay napakabait. Maputla man dahil sa chemotherapy, pero lagi nakangiti kapag dumarating kami. Unti-unti ko natutunang mahalin si Lester bilang sarili kong anak. Nakita ko kung gaano katapat, karesponsable at kabuti si Manny bilang isang ama. At doon ko napagtanto sa puso ko na karapat-dapat siyang mahalin ng buong buo at tapat. Desidido na ako sa sarili ko. Burado na si Julio sa buhay ko. Itatapon ko na ang lahat ng alaala sa kanya upang maging tapat na asawa kay Manny at maging mabuting ina kay Lester. Ngunit isang hapon, habang naglalakad ako sa mahabang hallway ng ospital upang bumili ng mga ire-resetang gamot para sa susunod na chemotherapy session ni Lester, natigilan ako nang makita ko ang isang pamilyar na bulto ng tao sa tapat ng oncology department. Si Julio. Nakaupo siya sa waiting area ng ospital. Hawak ang kanyang ulo at umiiyak ng tahimik habang nakayuko. Ngunit ang masikinagulat ko, ang bagay na nagpatigil ang tibok ng puso ko, ay ang babaeng lumapit sa kanya mula sa klinika at malambing siyang niyakap upang umaliw sa kanya. Hindi si Carla ang asawa niya ang kasama niya. Ang babaeng yumakap kay Julio ay walang iba kundi si Rina, ang ex ni Manny at ang mismong ina ng anak ng asawa ko. Nandigas ang buong katawan ko sa aking kinatatayuan sa gitna ng hallway ng ospital. Parang biglang umikot ang buong paligid ko at nawalan ako ng balanse. Bakit magkasama si Julio at si Rina? Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo? Sila pa ang magkakilala. At bakit mukhang napakalapit at napakahalaga nila sa isa't isa ng mga sandaling to? Hindi ko na napigilan ng sarili kong mga paa. Dahan-dahan akong lumapit sa kanilang direksyon, bit-bit ang mga plastik ng gamot ni Lester. Nang marinig nila ang tunog ng aking mga hakbang, sabay sila nag-angat ng tingin mula sa pagkakayakap. Agnes? Gulat na sabi ni Julio. Mabilis siyang tumayo, nagpunas ang luha sa kanyang mga pisngi at hindi makapaniwala na nakikita niya ako roon. Si Rina naman ay tumingin sa akin na may pagtataka sa simula. Bago dahan-dahang nagpagtanto kung sino ako batay sa mga larawang nakikita niya marahil sa account ni Manny. Ikaw? Ikaw ang asawa ni Manny, di ba? Ikaw si Agnes? Oo, ako nga. Sagot ko. Lumilipat ang tingin ko kay Julio, pagkatapos ay kay Rina. Puno ng mga tanong na gustong sumabog sa utak ko. Anong ginagawa niyo dito na magkasama? Julio, bakit mo kasama ang nanay ng anak ng asawa ko? Paano kayo nagkakilala? Huminga ng malalim si Julio. Tumingin siya kay Rina na dahan-dahan tumango sa kanya. Tila ba binibigyan siya ng permiso na magsalita tungkol sa isang bagay na matagal nang itinatago. Agnes, maupo muna tayo ron sa labas, sa may garden. May kailangan kang malaman. May malaking katotohanan na dapat mong marinig. Mahinahong sabi ni Julio. Naupo kaming tatlo sa isang bakanting sulok ng garden ng ospital. Malayo sa ingin ng mga pasyente. Doon, sa loob ng kalahating oras, dahan-dahang nagtagpi-tagpi ang isang katotohanang mas masalimot pa sa anumang teleseryeng napanood ko sa telebisyon. Si Rina, pinsan ko siya. Agnes, sa panig ng nanay ko. Panimula ni Julio. Habang hawak ang kamay ng kanyang pinsan upang bigyan ito ng lakas. Nang nalaman kong may sakit na leukemia ang pamangkin kong si Lester, sinubukan kong tumulong sa pamilya sa abot na makakaya ko. Financially at emotionally. Kaya ako madalas pumunta dito sa ospital ditong mga nakaraang buwan. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil pamilya ko sila. Pinsan mo siya? Ulit ko at parang hindi pa rin lubos sa pumapasok ang impormasyon sa aking isip dahil sa tindi ng shock. Oo, at may isa pa akong napakalaking bagay na dapat aminin sa iyo ngayon, Agnes. Patuloy ni Julio at kitang-kita matinding sakit at pagsisisi sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Si Carla, ang asawa ko. Nalaman ko na ang buong katotohanan tungkol sa kanya nitong nakaraang 2 araw lang. Ang pagbubuntis niya na tineksa niya sa akin nung gabi sa Antipolo. Hindi sa akin ng batang yun. Nalaki ang mga mata ko. Halos mapatayo ako sa gulat. Anong sabi mo, Julio? Paano hindi sa'yo?
Kaya niya ako pinilit na pakasalan noon ng pamilya niya. Kaya ginamit ng tatay niya mga utang ng mga magulang ko para maitali ako sa kanya. Dahil nabuntis siya ng ibang lalaki. Isang mayaman lalaki na may pamilya na at hindi siya kayang panagutan o pakasalan. Ginamit lang ako ng tatay niya bilang salbabida at panakip-butas upang itago ang iskandalo ng kanilang marangyang pamilya. Nalaman ko ang lahat nitong nakarang linggo nung magkahaway kami ng matindi at aminin niya ang lahat dahil sa bigat din ng kanyang konsensya. Nabitawan ni Julio ang isang pait na tawa. Punong-puno ng pagkabigo sa kanilang sariling buhay. Buong buhay ko, Agnes. Sinakripisyo ko ang pagmamahal ko sa iyo. Sinira ko ang relasyon nating dalawa para lang sa isang malaking kasinungalingan at panloloko. Wala akong tunay na anak kay Carla, Agnes. At hindi ko kailanman naging tunay na asawa ang babaeng yun dahil niloko lang nila ako. Napatakip ako sa aking sariling bibig habang tuloy-tuloy na umaagos ang luha sa aking mga pisngi. Ang sakripisyong sumira sa aming 7 taong relasyon. Ang dahilan ng 3 taon kong pagdurusa ay nakabatay lang pala sa isang malupit na panlilinlang. Malaya si Julio sa kanyang puso at hindi niya tunay na pamilya si Carla. Tumingin siya sa akin na may matinding pag-asa at pag-ibig sa kanyang mga mata. Agnes, malaya na ako ngayon. Mag-ahay na ako ng annulment laban kay Carla. Pwede na tayo magsimula muli, Agnes. Pwede nating ituloy ang para sa atin. Ngunit bago ako makasagot, narinig kong isang pamilyar at galit na boses ng lalaki sa aming likuran. Agnes, anong ginagawa mo rito kasama ang lalaking yan sa harap ng ex ko? Mabilis akong lumingon at nakita ko si Manny na nakatayo ilang hakbang lang mula sa amin. Galit at selos at matinding pagtataka ang nakarehistro sa buong mukha niya. Tumingin siya kay Julio pagkatapos ay kay Rina at huli sa akin na hawak pa rin ng plastik ng gamot ng kanyang anak. Manny? Nautal kong sabi. Agad akong tumayo mula sa bench at lumapit sa kanya upang hawakan ang kanyang kamay. Mali ang iniisip mo, pakiusap. Nagkausap lang kami dahil... Sino siya, Agnes? Tanong ni Manny. Ang boses niya ay gumuho mula sa galit patungo sa isang matinding sakit na nagpabago ng tono nito. Huwag mo na akong lokohin. Agnes, nakita ko kayo sa Antipolo noong nakaraang buwan. Sinundan kita nung gabing yun dahil naramdaman kong may kakaiba at may tinatago ka sa akin. Nakita ko kayong magkahalikan sa loob ng kotse niya habang ako'y nagpapakapagod para sa pamilya natin. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ng ulo ko sa mga sandaling iyon. Alam niya at matagalan niyang alaman tungkol sa pagtataksil ko pero pinili niyang manahimik. Manny, pakinggan mo muna ang paliwanag ko, pakiusap. Umiiyak kong pagsusumamo sa kanya pero mabilis siyang itinaas ang kanyang kamay upang patigilin ako sa pagsasalita. Kaya ba nung inamin ko sa iyo tungkol sa anak kong si Lester? Bigla ka naging mabait at maunawain sa akin, Agnes? Dahil ba nakokonsensya ka rin sa sarili mong kasalanan at ginagawa mo lang yun bilang panakipbutas? May mapait na ngiti na dumaan sa mga labi ni Manny. Punong-puno ng pagkabigo sa akin. Akala ko talaga, nung tanggapin mo si Lester ng buong puso, mahal mo talaga ako bilang asawa mo at handa mo akong samahan sa hirap. Pero ginagawa mo lang pala yun para pagtakpan ng sarili mong pagtataksil sa akin kasama ang lalaking yan. Hindi totoo yan, Manny. Mahal kita. Totoong mahal ko si Lester. Sigaw ko sa gitna ng aking pag-iyak. Pero kahit ang sarili ko'y nalilito na kung aling bahagi ng puso ko ang nagsasabi ng totoong nararamdaman sa tindi ng sitwasyon. Tumayo si Julio mula sa bench at matapang na humarang sa pagitan namin ni Manny upang protektahan ako. Huwag mo siyang sigawan o sisihin, Manny. Kung may dapat kang sisihin at saktan dito, ako yun, hindi si Agnes. Ako ang lumapit sa kanya nung makita ko siya muli. Ako ang hindi nakalimot sa 7 taon namin pagmamahala na sinira lang ng tadhana. Sino ka ba talaga sa buhay ng asawa ko para pakialaman kami? Galit na hinablot ni Manny ang kwelyo ng t-shirt ni Julio. Handa nang manakit anumang sandali. Ako ang unang mahal niya, Manny. Sagot ni Julio
Hindi umaatras kahit isang hakbang at nakatitig ng matapang sa asawa ko. Ang lalaking iniwan niya dahil lang sa isang pagkakamali at pilit na sitwasyon noon. At ngayon, napatunayan ko na hindi mo naman talaga siya kayang pasayahin dahil ang puso niya ay nananatiling sa akin pa rin. Tama na yan! Magtigil kayong dalawa! Sigaw naman ni Rina. Mabilis siyang pumunta sa pagitan ng dalawang lalaki at pilit na itinulak palayo si Manny at Julio sa isa't isa. Nasa loob tayo ng ospital. Nag-aagaw buhay ang anak mo, Manny. At ang pamangkin mo. Mag-away pa ba kayo dito dahil sa nakaraan? Binitawan ni Manny ang kwelyo ni Julio. Matapos marinig ang sigaw ni Rina. Tumingin siya sa akin muli. May mga luha na sa kanyang mga mata na nagpahiwatig ng isang napakalalim na pagkabigo sa aming kasal. Agnes, kung sisiyasatin mo ng mabuti ang puso mo ngayon, sa harap ng lahat ng katotohanang nalaman mo, sino ba talaga ang gusto mo makasama sa buhay? Mahina at basag niyang tanong. Si Julio ba na nakaraan mo na malaya na ngayon? O ako na asawa mo, na kasalukuyan mo? Hindi ako nakapagsalita. Napipi ako sa tindi ng tanong. Akatingin sa akin si Manny, naghihintay ng huling hatol mula sa labi ko. Nakatingin din si Julio, puno ng pag-asa na pipiliin ko siya sa pagkakataong ito. Ang naging matagal kong katahimikan at pag-alinlangan ang naging huling sagot para kay Manny. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Tinagal ang kanyang kasal na singsing mula sa kanyang daliri. Iniligay ito sa aking palad ng pilit at tumalikod na walang sinasabing anuman. Umalis si Manny nang hindi na muling lumingon pa sa akin. Iniwan niya ako nakatayo sa garden ng ospital. Umiiyak habang nakatitig sa gintong singsing na nasa palad ko. Ang singsing na nagpapatunay ng 2 taon naming pagsasama. Na mga pangarap na binuo namin sa loob ng aming kondo. Gusto ko siyang habulin. Gusto kong sumigaw at sabihing bumalik siya. Pero ang aking mga paa ay parang may nakatali na mabibigat na semento at hindi ko magawang ihakbang. Agnes, marahan ang hawak ni Julio sa aking balikat. Sinusubukan akong paamuin at aluin sa gitna ng aking pag-iyak. Hayaan mo na muna siya, Agnes. Marahil ito na talaga ang tamang pagkakataon para sa ating dalawa. Ang pagkakataon ng tadhana para itama ang lahat ng pagkakamali at sakit na dinanas natin. 3 taon na ang nakakaraan. Malaya na ako at ngayon malaya ka na rin. Mabilis kong inalis ang kanyang kamay mula sa aking balikat. Tumingin ako sa mukha ni Julio at sa pagkakataong ito, hindi ko na nakita ang pag-ibig o ang kilig na naramdaman ko noon. Ang tanging nararamdaman ko na lang sa aking buong pagkatao ay isang napakatinding pagod at panghihinayang. Julio, pakiusap lang. Iwan mo muna ako ngayon. Kailangan ko mapag-isa. Kailangan ko mag-isip ng maayos nang walang sino mang umaabala sa akin. Umuwi ako ng mag-isa sa kondo namin ni Manny gamit ang taxi. Pagpasok ko sa pinto, sinalubong ako ng isang napakatahimik at napakalamig na paligid. Pumunta ako sa kwarto namin at binuksan ang closet. Doon nakita ko na kalahati ng mga damit ni Manny ay wala na. Kinuha na niya ang kanyang mga gamit habang nasa ospital ako. Iniwan na niya ako tulad na pinahiwatig ng pag-iwan niya sa kanyang singsing. Naupo ako sa malamig na sahig ng aming kwarto. Isinandal ko ang aking likod sa gilid ng kama. Yakap ang aking mga tuhod. At doon ko ibinuhos ang lahat ng iyak na kayang ilabas ng aking katawan. Sa loob ng 3 taon, patuloy kong sinisisi ang tadhana at si Julio. Dahil sa masakit naming paghihiwalay. Akala ko talaga, kapag nalaman ko ang totoong dahilan at napatunayang mahal niya pa rin ako, magiging masaya ako. Pero bakit ngayon? Sa mga sandaling ito na alam ko nang malaya siya. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang matinding pangungulila. Takot at sakit dahil nawala sa akin ang asawa kong si Manny. Doon ko napagtanto ang lahat. Naalala ko kung paano ako inalagaan ni Manny nung nagkasakit ako ng matindi. Noong unang taon ng aming kasal, hindi niya ako iniwan sa ospital at hindi natulog ng 3 gabi. Naalala ko kung paano niya ako pinagluluto ng paborito kong sopas kahit gabi na siyang makauwi mula sa nakakapagod na trabaho sa opisina.
Naalala ko kung paano niya dahan-dahang binuo ang tiwala ko sa pag-ibig ng panahong durog na durog at sugatan ng puso ko dahil sa biglang pag-alis ni Julio. Si Manny ang kasalukuyan ko. Siya ang tunay na nagpatunay ng pag-ibig sa pamamagitan ng gawa, hindi lang ng mga salita. Isang buong linggo ang mabilis na lumipas. Hindi ako pinuntahan o tinawagan ni Julio. Naramdaman niya marahil na kailangan ko ng sapat na espasyo tulad ng hiling ko sa kanya sa ospital. Nanatili ako sa kondo, hindi pumasok sa trabaho. Nakatitig lang sa dingding at nag-iisip kung paano ko aayusin ang buhay ko. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako, biglang tumunog ang aking telepono at isang tawag mula kay Rina. Agnes, kailangan mo itong malaman ngayon din. Sabi ni Rina sa kabilang linya, basag ang boses at halatang humihikbi sa tindi ng pag-iyak. Si Manny, nahanap na sa wakas ang tugmang bone marrow donor para kay Lester pagkatapos ng mahabang pagsusuri. At walang iba, kundi siya mismo. Agnes, si Manny ang magiging donor para sa sarili niyang anak upang iligtas ang buhay nito. Pero delikadong operasyon para sa kanya ngayon dahil biglang tumaas ang kanyang blood pressure. Dulot ng matinding stress at pagod nitong mga nakaraang araw. Agad na bumalik ang matinding takot at kaba sa aking dibdib. Nawala ang lahat ng pagod ko. Asan kayong ospital ngayon, Rina? Pupunta ako riyahan ngayon din. Pakiusap, magantay kayo. Mabilis akong sumakay ng taxi patungo sa ospital habang walang tigil sa pagdarasal. Nang makarating ako sa tapat ng operating room ng oncology department, nakita ko si Manny na nakahiga na sa isang stretcher. Nakasuot na ng surgical gown at inihahanda na ng mga doktor upang ipasok sa loob. Maputla ang kanyang mukha, halatang pagod, ngunit pilit pa rin siyang humingiti kay Lester na nakahiga sa kabilang kama sa gilid niya. Nang makita niya akong tumatakbo patungo sa kanya, natigilan siya at napatitig sa aking mga daliri. Lumapit ako sa kanya, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit at pinakita ko sa kanya ang kanyang kasal na singsing na muli kong isinuot sa aking daliri sa tabi ng aking singsing. Manny, basag at puno ng pag-iyak ang boses ko habang hawak ko ang kanyang malamig na kamay bago siya tuluyang ipasok sa loob ng operating room. Pakiusap, mag-ingat ka sa loob, Manny. Kailangan mo lumabas ng ligtas. Tumingin si Manny sa aking kamay na humahawak sa kanya at nakita niya ang kanyang wedding ring na nakasuot muli sa aking daliri. Isang mahina, pagod pero totoong ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Bakit ka pa nandito, Agnes? Akala ko ba pinili mo na ang nakaraan mo? Akala ko ba babalikan na kay Julio ngayong malaya na siya? Mali ako, Manny. Maling-mali ako. Tuloy-tuloy ang pag-aagos ng aking mga luha habang sinasandal ko ang aking noo sa kanyang kamay na hawak ko. Akala ko noon, ang paghahanap sa mga sagot sa nakaraan na makapagpapalaya sa akin mula sa sakit. Pero nang gabi na umalis ka sa kondo, nang mawala ka sa tabi ko at makita kong wala ang mga damit mo, doon ko nalaman sa puso ko na ikaw ang buong buhay ko, Manny. Si Julio, bahagi na lang siya ng isang lumang kahapon na hindi ko mabitawan noon dahil lang sa panghihinayang sa 7 taon. Hindi dahil mahal ko pa siya. Pero ikaw ang lalaking mahal ko ngayon. Manny, ikaw ang asawa ko. At ikaw ang tanging gusto ko makasama sa hinaharap at sa pagtanda ko. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Huminga ng malalim si Manny. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kabilang kamay upang punasan ang mga luha sa aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Natatakot ako, Agnes. Sobrang natatakot ako na baka kaya ka lang nandito ngayon sa harap ko ay dahil sa awa mo sa sitwasyon ko at kay Lester. Hindi, Manny. Hindi ito awa. Pag-ibig to. Mahal kita. Mahal kita, Manny, at hihintayin kita rito sa labas ng pintong to. Hindi ako aalis kahit na 1 segundo. Paglabas mo ng ligtas, ayusin natin ang kasal natin.
Aayusin natin ang pamilya natin kasama si Lester bilang anak natin. Seryoso at puno ng paninindigan kong sabi sa kanya. Tumango si Manny at nakita ko ang pagbabalik ng isang bagong lakas at kislap sa kanyang mga mata. Sige Agnes, lalaban ako sa loob para sa inyo ni Lester. Ipinasok na siya ng mga doktor sa loob ng operating room kasama ang kanyang anak. Isinara ang malaking pinto at tumilaw ang pulang tanda na in operation. Naupo ako sa waiting area. Mag-isa, hawak ang aking rosaryo at nagdarasal ng taimtim para sa kaligtasan ng aking asawa at ng bata. Pagkalipas ng isang oras sa pag-aantay, narinig ko ang mga hakbang ng sapatos. Tumingala ako at nakita ko si Julio na naglalakad patungo sa akin. May dala siyang 2 tasa ng mainit na kape. Naupo siya sa bakanting upuan sa tabi ko. Iniabot ang isang tasa sa akin, pero marahan ko itong tinanggihan at ibinalik sa kanya. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo kay Manny kanina bago siya pumasok sa loob, Agnes. Mahinahong sabi ni Julio habang nakatitig sa sahig. May lungkot sa kanyang boses. Nandun lang ako sa likod ng pinto ng hallway. Narinig ko kung paano mo ipaglaban ng pagmamahal mo sa kanya. Tumingin ako sa mukha ni Julio. May lungkot para sa kanyang pinagdadaanan. Pero may kapayapaan na sa aking puso dahil alam ko na ang totoong desisyon ko. Julio, patawarin mo ako. Minahal kita ng totoo at buong buo noon, alam mo yan. Pero ang pag-ibig pala, hindi lang tungkol sa kung sinong nauna o kung gaano katagal ang pinagsamahan sa nakaraan. Ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa kung sino ang nanatili sa tabi mo. Nag-alaga sa'yo at nagpatuloy na bumuo sa'yo nang madurog ka ng tadhana. Si Manny ang lalaking nagtayo sa akin nang iniwan mo ko. At siya ang lalaking pinipili kong mahalin habang buhay. Pinalalayan na kita, Julio. At sana, palayain mo na rin ang sarili mo. Ngumiti ng bahagya si Julio. Bagamat may nakita akong luha na gumulong sa gilid ng kanyang mga mata. Tinanggap niya ang aking desisyon. Alam ko, Agnes, nakita ko kung paano mo siya tingnan at hawakan kanina. Ganyan-ganyan mo ako tingnan noong mga panahon na tayo pa. Masakit para sa akin, pero tinatanggap ko ng katotohanan. Siguro nga kaya lang tayo pinagtagpo muli ng tadhana pagkalipas ng 3 taon. Hindi para magkabalikan, kundi para tuloy na nating maisara ang libro ng nakaraan natin na walang natitirang galit o puot sa ating mga puso. Tumayo si Julio mula sa upuan. Iniligay ang kape sa lamesa at bago siya tuloy maglakad palayo sa hallway, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon ng may ngiti. Magiging masaya ako para sa iyo at para sa pamilya mo, Agnes. Paalam. Pinanood ko ang kanyang bulto na unti-unting lumiliit at nawawala sa dulo ng pasilyo. Tuloy ng pinalalaya ang 7 taon ng aming nakaraan. Ngunit ilang minuto pa lang nagpagkaalis niya, biglang tumunog ang pulang alarm sa ibabaw ng operating room. Bumukas ang pinto at nagtatakbong lumabas ang 2 nurse sa may dalang defibrillator machine. Sumisigaw na emergency code. Nagwawala ang tunog ng mga monitor sa loob. Parang tuloy ang tumigil ang pagtibok ng sarili kong puso nang marinig ko ang tindi ng tunog ng alarm mula sa loob. Tumayo ko ng mabilis mula sa aking upuan. Nangihina ang mga tuhod habang sumusubok na sumilip sa maliit na salamin sa pinto ng operating room. Sa loob, nakita ko ang gulo ng mga doktor at nurse. Pilit nilang nire-revive si Manny gamit ang mga makina, habang ang flatline na mahabang tunog ng monitor ay umalingungaw hanggang sa labas ng pasilyo. Ang tunog na iyon ay tila ba isang huling hatol ng tadhana para sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagtataksil. Diyos ko, pakiusap, huwag si Manny. Huwag mo po siyang kunin sa akin ngayon kung kailan natutunan ko na siyang mahalin ng tama. Pagmamakaawa ko ng malakas habang tuluyan nang nakaluhod ako sa malamig na sahig ng ospital. Walang pakialam sa mga tao nakatingin. Lumapit sa akin si Rina mula sa kabilang kwarto. Niyakap niya ako ng mahigpit
habang pareho kaming sumisigaw at umiiyak sa tindi ng takot para sa buhay ni Manny at ni Lester. Ilang minutong parang isang mahabang impyerno ang dumaan sa aming buhay. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang matalim na kutsilyo na sumasaksak sa aking pagkatao. Naisip ko na kung tuli ang mawawala si Manny sa mundong ito dahil sa stress sa dinulot ko sa kanya. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili habang buhay. Pagkalipas ang tila walang katapusang oras ng pagdarasal at pag-iyak, dahan-dahang namatay ang tunog ng alarm at bumukas ang malaking pinto ng operating room. Lumabas ang pangunahing doktor, halatang pagod na pagod. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask at huminga ng malalim bago tumingin sa amin ni Rina. "Dok, pakiusap. Kamusta po ang asawa ko? Ligtas ba si Manny?" Agad kong tanong habang pilit na tumatayo. Nanginginig ang buong katawan sa takot sa magiging sagot. Tumingin sa akin ang doktor at dahan-dahang sumilay ang isang ngiti sa kanyang muka. Nagkaroon ng isang matinding komplikasyon sa kanyang blood pressure sa gitna ng operasyon na naging sanhi ng paghinto ng kanyang puso ng ilang segundo. Pero matagumpay naming na-stabilize si Manny gamit ng emergency resuscitation. Ligtas na ang asawa mo, Agnes. At ang bone marrow transplant para sa batang si Lester ay naging isang malaking tagumpay rin dahil tinanggap ng katawan niya ang donor marrow. Kailangan lang muna nila ng 2 sapat na panahon para magpahinga sa recovery room. Napaw po ako muli sa bench ng ospital. Napaiyak ako ng matindi. Pero sa pagkakataong ito ay dahil sa labis sa pasasalamat sa Diyos at sa tadhana. Buhay si Manny. Ligtas ang aking asawa at ligtas din ang anak niya. May pagkakataon pa ako upang bumawi at maging isang tapat na asawa sa kanya. Pagkalipas ang 3 buwan, nasa likod bahay kami ng bago at mas payak naming bahay sa probinsya. Malayo sa ingay at stress ng Maynila. Mas maliit ito kumpara sa marangyang kondo namin noon. Pero mas may init, mas may pag-ibig at mas may buhay ang bawat sulok nito. Kasama namin si Lester, nang ay napakasigla na. Unti-unti nang tumutubo ang kanyang buhok at masayang naglalaro sa berdeng damuhan kasama ang aming alagang aso. Si Rina naman ay may sarili na ring maayos sa buhay at trabaho sa karatig bayan. Ngunit madalas kaming bisitahin tuwing weekend para ihatid si Lester o para makisalo sa amin bilang pamilya. Habang nakatayo ako sa may beranda at pinapanood si Lester, naramdaman ko ang paglapit ng isang tao mula sa aking likod. Niyakap ako ni Manny nang malambing sa aking bewang at ipinatong ang kanyang baba sa aking balikat. Pinanood din ang kanyang anak. "Anong iniisip ng maganda at mahal kong asawa?" Bulong ni Manny sa aking tenga. May kasamang isang malambing na halik sa aking pisngi na nagpabalik ng init sa aking puso. Tumingin ako sa kanya. Humarap ako sa kanyang yakap at hinawakan ko ang kanyang mga kamay na nakapulupot sa akin. Ang aming mga gintong kasal na singsing ay kumikinang na magkasabay sa ilalim na magandang sinag ng araw ng hapon. Iniisip ko kung gaano ako kaswerte na binigyan mo pa ako ng pagkakataon, Manny. Sagot ko habang nakatitig ng buong katapatan sa kanyang mga mata. "Salamat, Manny. Salamat sa pagpapatawad sa pagkakamali ko sa nakaraan. Salamat sa hindi pagsuko sa kasal nating dalawa ng mga panahon na muntik ko na itong masira dahil sa kahangalan ko. Mahal din kita, Agnes. Ang nakaraan, kahit gaano pa kasakit o kasalimuot, ay nakaraan na at tapos na. Ang tanging mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang kasalukuyan nating dalawa at ang magandang bukas sa magkasama nating bubuuin bilang isang pamilya kasama si Lester." Sabi ni Manny bago dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi sa akin upang ihain ang isang halik na napakatamis, tapat at puno ng bagong pangako ng katapatan. Wala na si Julio sa buhay ko ngayon. Nabalitaan ko na lang kay Rina na naging maayos naman ang naging takbo ng kanilang legal separation at divorce process ni Carla. At nagdesisyon si Julio na lumipad patungong ibang bansa upang doon magtayo ng kanyang bagong negosyo at magsimula ng bagong buhay mula sa simula. Wala na kaming anumang uri ng komunikasyon sa isa't isa.
At alam kong mas mabuti na yun para sa aming dalawa. Ang kwento ng aming nakaraan ay tuloy ng natapos at naisara upang magbigay daan sa isang mas matatag, mas tapat at mas payapang bukas para sa aming mga kasalukuyang pamilya. Tumingin ako kay Lester na biglang tumatakbo patungo sa aming direksyon sa beranda habang may hawak na isang drawing ng aming pamilya. Sumisigaw ng Papa! Mama! Niyakap namin si Lester ni Manny ng sabay. Buong buo at walang kulang. Doon ko napagtanto sa aking sarili. Habang yakap ang aking asawa at anak, na ang pag-ibig ay hindi laging kailangan maging perpekto sa simula ng kwento. Minsan, kailangan mo munang mawala sa tamang daan. Kailangan mo munang magkamali ng matindi. At kailangan mo munang maranasan ng mawalan upang mas lalo mong mapahalagahan ang tunay na kayamanan at ang totoong pag-ibig na matagal lang nasa harap mo. Nag-aantay lang na iyong yakapin. Ang pag-ibig ay hindi isang karera kung sinong nauna o kung sinong mas matagal na nanatili sa puso natin nung una. Ang tunay na pag-ibig ay isang desisyon. Isang desisyon kung sinong pipiliin mo makasama at alagaan araw-araw. At kung sinong pumili na manatili sa tabi mo kahit nalaman na niya ang lahat ng iyong kapintasan at mga lihim na pagkakamali. Ang nakaraan ay isang magandang bahagi ng alaala na dapat nating matutunang iwanan sa tamang panahon. Dahil kung patuloy tayong lilingon sa likod, baka mabitawan natin ang tunay na kaligayahan na kasalukuyan ang nasa ating mga kamay. Ang pagpapatawad sa sarili at sa kapwa ang tanging susi upang makamta ng isang tunay, tapat at payapang bagong simula na may kasamang habang buhay. Wakas. At dito na po nagtatapos ang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Manny at Agnes. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo magtapos, hayaan niyo pong batiin nating muli ang mga kaibigan natin na sina Ada Veloso ng Talisay City, Negros Occidental, Gloria Fosters ng England, kay Joanne ng Taiwan at kay Rose de la Cruz ng Abu Dhabi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.